Good morning in Christ everyone and have a blessed day. Welcome to my channel, Abdon Divilla. At sa lahat ng hindi pa nakakapag-subscribe ay paki-subscribe na rin at paki-touch ang ating notification bell para una kayong makarinig ng magandang balita sa araw-araw na pinopost ko na ang na ebanghelyo na scripture reading for the day dahil dito ay para ma-bless tayo. Kaya paki-share na lang sa ating mga kaibigan, kamag-anak at syempre pa-subscribe na rin para tulong na natin ito sa mga cancer patient na naghihintay ng tulong. Katulad ko, ako ay cancer patient stage 4 dahil dito kaya ginagawa ko ito para ma-share din natin ang ating kung anong meron tayo. Dahil ang babasahin ko ngayon sa inyo ay ang scripture reading natin ngayon ay tungkol sa sharing na dapat kung anong meron tayo ay ibahagi natin sa mga dukha na nangangailangan. So maraming salamat. Pero babasahin na natin ang scripture reading for today is from the book of Mark chapter 10 verses 17 to 22. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments: you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother. Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had a great wealth. Amen. So ito nga ang sinasabi natin na kung anong meron tayo ngayon, ano man ang ating tinatamasa sa dito sa lupa, sa panahon ngayon ay ito ay temporary lamang. Kaya hanggat maaari ay ibigay natin i-share natin sa ating mga dukha na higit na nangangailangan sa atin. Dahil ang importante ay gumawa tayo ng mga naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil aanuhin naman natin ang ating kayamanan kung empty ang ating spiritual state. Spiritually empty tayo. Ang importante ay ang spiritual natin ay busog na busog sa salitaan ng Panginoon at naaayon sa kanyang mga desire ang ating mga ginagawa. Dahil kung tayo ay mag-iimbak ng kayamanan ay hindi natin ito madadala sa langit. Ang ating imbakin, ang ating ipunin ay ang magandang balita, ang magandang salita ng Panginoon. Dahil ito ang hinahanap ng Diyos. May nailigtas ka bang tao? May nabigyan ka ba ng aking mga salita? Nakapaghikayat ka ba ng mga tao upang maligtas din? Yun ang hinahanap ng tao. Kaya nga nung bumaba si Kristo sa lupa ay hinahanap niya yung mga makakasalanan. Hinahanap niya yung mga hindi gumagawa ng tama dahil yun ay mga nalilihis sa landas.
hindi na hinahanap ng Panginoon yung mga nananampalataya sa Kanya, at busog na ang mga sumasampalataya sa Kanya ng Kanyang salita. At ganun din tayo. Let us not be deceived by our own thoughts, but let us only listen to the thoughts of God, to the voice of God. Let us not listen to the voice of the people, but only listen to the voice of God. Dahil dito ay kapag tayo ay nakikinig sa mga salita ng tao, minsan nadideceive tayo at minsan hindi na tayo nakakagawa ng tama. Pero kung sa Panginoon tayo makikinig lamang, ay ang magagawa natin ng tama at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, dahil ang totoong kaligayahan ay matatagpuan lamang sa ngalan ni Hesukristo na ating Panginoon. Dahil siya ang may likha ng lahat ng ito, hiram lang natin ito sa lupa, hiram lang natin ito sa Kanya, kaya ating ibalik sa Kanya kung anong meron siya. Dahil sabi ng Panginoon ay para ikaw ay magkaroon ng sa langit, sa heaven, magkaroon ng eternal life na maganda, ay ipagbili mo, ibenta mo kung anong meron ka at sumama ka sa akin. Dahil yung unang-una, kapag na kay Kristo tayo, wala tayong dapat ikabahala, dahil hawak ng Diyos ang ating buhay. Siya ang may hawak ng ating oras, siya ang lahat ng kalakasan natin, siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, siya ang nagbibigay sa atin ng kayamanan. Lahat ay nanggagaling kay Kristo lamang. Kaya kapag tayo ay gumagawa ng tama, ng hindi tama, ay ang sinusunod natin ay the kingdom of Satan. Hindi tayo nakikinig, hindi tayo sumusunod sa kanyang mga salita. Pero kung tayo ay makikinig lamang sa mga salita ng Diyos, sa Kanya, ay yun ang hinahanap ng Panginoon, kung paano tayo magligtas, paano tayo tumulong sa ating mga kapwa, at paano tayo iligtas ang soul ng maraming tao. Dahil minsan, karamihan kapag tayo ay nagkakaproblema, sa mga tao tayo humihingi ng tulong, subalit kung ang hihingan natin ang Diyos ng tulong, ay ibibigay niya naman ang lahat sa atin, basta lagi lang na with faith. Dahil ang lagi kong sinasabi, ako ay cancer patient stage 4 na rin, pero nang dahil sa ipinagkatiwala ko ang aking buhay, nawala ang tinaning sa akin ng Panginoon, tinaning sa akin ng doktor na 3 months na lang daw ako mabubuhay, dahil ako ay sumampalataya, nagtiwala sa Diyos, ipinaubaya ko ang lahat. Dahil ang sabi nga ng Panginoon ay tinapos ko na ang lahat, ang inyong mga nakaraan, ang iyong mga present at ang inyong future ay tinapos ko na ang lahat, mula nang siya ay ipinako sa krus at namatay. Ang ating gagawin na lamang ay i-enjoy ang kanyang mga salita at gumawa tayo ng tama, dahil yon ang hinahanap sa atin ng Diyos. Yon ang hinihiling ng Panginoon sa atin. Gumawa tayo, iligtas natin ang ating kapwa sa tamang pamamaraan. Hindi tayo kailangan magnakaw, hindi tayo kailangan ng ano pa mang kayamanan, kundi ang pagyamanin natin ay ang magandang balita ng Diyos. Punuin natin ng magandang balita, punuin natin ng magandang salita ang ating mga sarili, ang ating espiritu. Hilingin natin na ang espiritu ay pumasok sa ating isipan at puso, sa ating katawan, upang siya ang maghari sa atin, upang siya ang maging master natin, na i-guide tayo kung ano mga dapat nating gawin. Dahil ang Espiritu ang nagpapatakbo sa ating buhay kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Kaya dapat nating tatandaan na sundin lang natin ang Panginoon, ibigay natin kung anong para sa Kanya, at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at magkakaroon tayo ng tunay na kaligayahan sa Kanyang kingdom sa pagdating natin ng afterlife. Pag tayo ay namatay na, ay syempre kapag ito ay ating sinundan, lahat ng kagustuhan niya,
sa kingdom of God tayo pupunta, hindi sa kingdom of hell. So I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.